From benta ng yelo to brand new rice cooker. Medyo puno na nga hetong lagayan namin ng benta ng yelo kaya naisipan ko na nga bilangin para nga ibili namin ng bagong rice cooker. Nasira na kasi yung rice cooker namin na pamana pa ng friend namin, bigla na lang talaga siyang hindi gumana. Napaisip tuloy ako kaya siguro siya nasira kasi yung may-ari ay wala na rin paramdam sa amin kaya pati yung rice cooker niya ay nilet go na rin kami. Charis. In-arrange ko nga lang itong barya ng tag 100 pesos bawat tumpok. Pagkatapos ko nga maiayos lahat ay sinabtotal ko na. Bale, itong paper bills ay nagkakahalaga ng 620 pesos. Tapos ito namang mga barya ay nagkakahalaga ng 1,490 pesos. Bali, nakaipon nga kami ng 2,110 pesos sa benta ng yelo. Syempre, bago tayo umalis, OOTD check muna. O siya, kung gusto niyo tong outfit ko, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. But anyways, matagal na nga rin itong video na to. Kasabay pa nga to nung gupit serye ng Magdaddy. Ngayon lang talaga ako sinipag mag voice over. Bago nga kami bumili ng rice cooker, pinalaro ko muna dito si Jay sa my little playroom. Nag-avail lang ako ng 1 hour, enough na yung 1 hour for Jay para mag-enjoy siya. Kung matagal ko na nga kayong followers, alam niyo na tong my little playroom dahil sa tuwing pumupunta kami dito sa Santa Lucia Mall, dito ko talaga dinadala si Jay. Ito lang din kasi yung kids indoor playground na meron dito sa loob ng mall. Sabi ko naman sa inyo, favorite talaga ni Jay ang slide. Basta may slide yung indoor playground ay okay na kay Jay. Mag-enjoy na siya dyan. Feeling ko nga second option na lang din niya talaga yung ibang mga activities dito. Kung malawak at malaki lang talaga yung apartment na tinitirahan namin, bibilhan na talaga namin siya ng slide, kaso ayun nga, sakto lang sa amin yung apartment. Natutuwa pa nga ako dito sa my little playroom dahil nag-upgrade na nga sila. Meron na nga silang ibang dinagdag na activities dito. Tuwang-tuwa nga dito si Jay sa car slide na to. Diyos ko, tignan nyo naman, kahit ako tuwang-tuwa kaya inulit-ulit talaga namin to. Big boy na talaga si Jay dahil in fairness, after 1 hour namin dito, wala nang iyakan serye. Tignan nyo naman, may pagpalakpak pa yan. Itong si Daddy R nga ay nagaya pa dito sa Great World of Fun. Maaga pa naman daw kaya itatry daw muna namin sumakay dito sa bump car. Gusto niya talagang itry to kasama si Jay, kaso ayun nga, pagsukat kay Jay ay hindi pa siya qualified. Dapat kasi 3 feet pataas. Nung sinukat nga si Jay ay 2.9 feet pa lang daw. Nakiusap nga itong si Daddy R baka pwede na daw kasi 0.1 na lang din naman daw yung kulang. Tuwang-tuwa pa naman daw si Jay nung makita ang bump car at panay turo at sabi ng wow. Kaso nga ayaw talagang pumayag ng operator kaya wala kaming no choice kundi yung ticket na nabili namin ay pinasakay na lang namin siya dito sa carousel. Diyos ko, tignan nyo naman yung mukha ni Jay, para talaga siyang nalugi. Pinapatawa nga siya dyan ni Daddy R kaso ayaw niya talaga. Mukhang nagtatampo talaga siya kay kuyang operator ng bump car. Tapos yung isang ticket naman ay pinalitan namin ng token. Pinaglaro na nga lang namin siya dito sa mga activities na pwede sa kanya. Para nga maubos yung token na hawak namin, pati si Daddy R ay naglaro na din. Mukhang nakalimutan na nga ni Jay si kuyang operator dahil nag-e-enjoy na siyang maglaro dito sa baril-barilan kasama ng Daddy R. Diyos ko, natutuwa talaga akong panoorin tong Magdaddy na to. Bukod nga sa seryoso sila, ngayon ko lang talaga na-realize na pinagbiyak na bunga talaga sila. Yung ilong lang talaga yung nag-iba. Pati na nga ako ay naglaro na din. Itong bowling lang talaga yung gustong-gusto kong laruin dito sa Great World of Fun. Yung last token nga ay dito ko na nilagay sa Ninja. Bala ko talagang gayahin si V Cortez kaso wala pa akong lakas ng loob sa actual. Kaya dito muna ako magpa-practice mag-banking. Charis. Pagkatapos nga namin sa Great World of Fun, bumaba na rin kami dito sa Abenson. Dito nga namin naisip pumili para maka-discount kami. Pagpasok nga namin, dumiretso na agad kami dito sa mga rice cooker. Marflex sana yung brand na bibili namin kaso purchase to order sila. Buti na lang talaga meron kaming second option na brand, hetong Asahi. Base nga kay Daddy R, quality rin naman daw yung Asahi na brand. Nung makita ko nga itong display, nagustuhan ko na agad kasi fully stainless siya at sakto pasok naman sa budget yung presyo. Kaya naman, for the go na agad ako. Pagkakuha nga ng stock, pina-check na agad sa akin yung item. Dinemo at pinakita na din na wala naman basag yung takip. May kasama na nga rin pala siyang steamer cup at sandok. Bale, itong binili namin medyo malaki na, pang 10 cups na siya para kapag may bisita kami, isang saingan na lang. Madalas din kasi kaming may bisita at isa sa pinaka-struggle namin yung pagsasaing dahil yung lumang rice cooker namin pang 2 tao lang. So kapag may bisita kami, nagdadalawang salang kami sa rice cooker. Nag-heat testing na din kami and all good working naman kaya after demo, nagsettle na ako ng payment. Itong barya pa naman sana yung ibabayad ko kaso sabi ni Daddy R, papahirapan ko lang daw yung sarili ko magbilang. Pero syempre, joke lang yon, hindi ko naman talaga ibabayad to. Dinala ko lang talaga for entertainment purpose only. Bali, 1.9 nga lang yung nabayaran namin. Naka-discount pa kami ng 140 pesos pang Jollibee ni Jai. Sa puntong to, binibiro pa nga ako ni Daddy R. Yung ganda ko daw, taga-buhat lang daw ng rice cooker. Nag-crave nga kami sa lasagna ng Greenwich kaya dito na kami nag-dinner. Nag-order lang ako ng combo meal, may rice, chicken, pizza at lasagna na. Habang ang food ni Jai ay burger stick ng Jollibee. Favorite meal niya talaga ang burger stick. Pag yan yung food niya, hindi kami nahihirapan magpakain sa kanya. O siya, ayan lang muna for today's video. Bye!